Sa pagpapatuloy, ay nagpakawala ng napakalakas na sigaw si Ling Hukanghi na paulit-ulit na tinatanong na kung paanong nangyaring namatay ang kanyang apo, at makikita kung gaano talaga ito kalakas dahil sa isang hamak lang na pagsigaw ay nagdulot na ito ng napakalakas na pressure dahilan ng pagbulusok ng alikabok sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman nagsaad na ng paghingi ng tawad ang mga elder dito at sinasabi nila na kumalma muna ito dahil ang pagkamatay sa Secret Realm ay nasabi na sa lahat na hindi maiiwasan bago pa magsimula ang secret mission. Subalit imbis na kumalma ay mas lalo pa ito na nagalit at pasigaw na sinabi na ayaw niyang marinig ang paghingi ng tawad ng mga ito dahil ang gusto niyang marinig ay kung sino ang pumatay sa kanyang apo, at papatayin niya ito ngayon mismo para ipaghiganti ang kanyang apo. Kaya naman napadepensa ang maraming bilang ng elder dahil sa malakas na pressure na nilabas nito, habang kinakabahan naman na nagsaad ang Great Elder dito na sinabi ng kanilang sect na ang mga hinaing sa loob ng Secret Realm ay hindi pwede na idala sa loob ng kanilang sect, kaya ang binabalak nito na paghihiganti ay hindi maaring mangyari. Subalit hindi pa din ito pinakinggan ni Ling Hukanghi at sa halip ay tinignan niya pa ng masama ang Great Elder at sinabi dito na kung tinuturuan ba siya nito ng mga dapat at hindi mga dapat gawin. At kasunod nito ay nagpalabas ito ng malakas na killing intent habang sinasabi niya na sa tingin niya ay gusto nito na mauna pa na mamatay. Hindi naman na nakasagot dito ang Great Elder dahil sa napakalakas ng pinakawalan nito na killing intent ay hindi niya na magawa pang makapagsalita at napadepensa na lang siya. Dahil sa ayaw talaga magpaawat ni Ling Hukanghi ay wala nang magawa ang mga elder kaya naman sinabi na lang nila ang totoo na si Tan Yun ang pumatay kay Ling Huchangkong, at wala silang kahit na anong kaugnayan dito. At nang marinig ito ni Ling Hukanghi ay nagalak ito dahil sa wakas ay nalaman na niya kung sino ang nangahas na pumatay sa kanyang apo. Sa kabilang banda naman ay sa loob-loob ng Great Elder na ito na lang ang lahat ng magagawa niya para kay Tan Yun, habang iniinda na nito ang kanyang natamong pinsala. Samantala, ay naglakad na si Ling Hukanghi papalapit sa ating bida habang nagpapalabas ng napakaitim na killing intent, subalit hindi naman natakot dito si Tan Yun bagkus ay mayabang niya pang inamin dito na siya nga mismo ang pumatay kay Ling Huchangkong. Mas lalo naman nagalit ang hangal sa pag-amin talaga ng ating bida at pasigaw niyang sinabi na winasak nito ang pag-asa ng kanilang pamilya, kaya ngayon mismong araw ay papatayin niya ito ng dahan-dahan para maramdaman ang bawat matinding sakit na ipaparanas niya dito. At kasabay nito ay inatake niya na nga si Tan Yun kung saan naglabas ito ng isang malaking kamay, na tinatawag niyang refining blood hands technique, at dahil sa sobrang bilis nito ay matagumpay niya ito na magawang matamaan, na bahagya naman na ikinagulat ng ating bida, at nang makita ito ni Xiongwu at Mumeng ay labis ito na nag-alala para kay Tan Yun. Nagulat naman ang mga disciple na ito dahil mukhang binabalak ni Ling Hukanghi na unti-unting pigain ang ating bida hanggang sa mamatay ito, kaya naman napapamura na ang isa at sinasabi nito na sa tingin ba ng Great Elder ng Inner Sector ay maaari na siyang pumatay dahil lang sa namatay na apo nito, habang ang isa naman ay sinasabi na ito ang kinahahantungan ng mga disciple na walang kahit anong background. Mayabang naman na tinanong ng hangal na Great Elder si Tan Yun kung nararamdaman na ba nito ngayon ang mga laman at buto niya na unti-unti nang nawawasak, at sinabi niya na ito ang dinadanas ng mga tao kapag ginagalit siya. Nasabi din niya na ngunit huwag ito mag-alala dahil hindi naman na ito masyadong maghihirap dahil paglulusak-lusakin niya na ang mga laman nito, at pagkatapos ay mas lalo niya pang ang diniinan ang pagpiga sa katawan ng ating bida. Subalit sa kabila ng mga pagyayabang nito ay hindi naman niya nagawang mapinsala dito si Tan Yun at sarkastiko pang sinabi sa hangal na kung gusto ba siya nito patayin sa ganito lang hamak na lakas, at mayabang niya pang sinabi na kung nananaginip ba ito ng gising. Nalabis ikinagulat ni Ling Hukanghi at tinanong ang ating bida kung paano nito nakakayanan ang kanyang bloodthirsty hands. Mayabang naman ito na sinagot ni Tan Yun na hindi niya lang kayang sanggain ang atake nito, dahil napakadali niya lang din na mawawasak ito. At kasabay nun ay nagliwanag ang buong katawan ng ating bida dahil ginamit niya na ang kanyang teknik na Hongmeng Golden Body, at maya-maya lang ay nagawa niya nang makawala dito na dahilan ng pagkawasak ng ipinagmamalaking atake ng hangal na Great Elder. Ngunit hindi lang nawasak ni Tan Yun ang kanyang teknik dahil nagawa din siya nito na mapatilapon sa hindi kalayuan, at nang makabangon na nga ang hangal ay napatingin ito sa nagdudugo na niyang kamay habang iniisip niya na kung paano naging posible na mawasak ang teknik na ito.
Malaking katanungan niya din sa kanyang sarili na kung paano ng batang ito nagawang makawala sa kanyang bloodthirstihan sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng laman nito. At nang makita naman ng lahat ang nangyaring kaganapan ay napapatanong na lang sila sa kanilang sarili na hindi ba sila nananaginip lang ngayon, dahil ang malakas na atake ng Great Elder ng Inner Sect ay hindi lang nagawang mapinsala ang ating bida bagkus ay nagawa niya pang mawasak ito. Dagdag pa nila na hindi pa nga din nila kayang paniwalaan na nagawang mapatay ni Tan Yun ang pang-10 elder, subalit kahit si Ling Hukanghi na di hamak na mas malakas pa dito ay nagagawa din ito na malabanan. Kaya naman sabay-sabay na ng mga ito na sinuportahan ang ating bida at sinasabi nila na huwag ito na magpapatalo sa Great Elder ng Inner Sect, dagdag pa nila na masaya sila na makita ang malaking pagkagulat sa mukha ni Ling Hukanghi. Maging ang Great Elder ng Outer Sect ay labis din na namamangha sa ating bida at sa loob-loob niya na si Tan Yun ay nasa Fittest Soul Realm pa lamang, subalit nagagawa na nito na makipaglaban kay Ling Hukanghi nang walang natatamong kahit anong pinsala, at kung magagawa nito na makaangat na sa Soul Refining ay siguradong magiging sobrang lakas nito, kaya naman naisip na niya na kailangan niya na ngayon na protektahan ito kahit pa na maging kaaway na niya si Ling Hukanghi. Samantala, ay bumaba naman na si Tan Yun sa kanyang paglutang sa ere, at sa isip-isip niya na hindi alam ng hangal na Great Elder ang kanyang Hongmeng body kaya ito nagdusa ng malala, ngunit gayunpaman ay may mataas pa din ito na level kumpara sa kanya kaya ngayon ay kailangan niya na magseryoso sa pakikipaglaban dito. Sa kabilang banda naman ay labis na nga ang panlilisik ng mata ng hangal na ito, at pagalit na pinupuri ang ating bida dahil sa nagawa talaga nito na makawala sa kanyang bloodthirsty hands. At kasunod nito ay naglabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang isang kamay, habang sinasabi nito na ngunit sa kanyang susunod na pag-atake ay gagawin niya na ang lahat ng kanyang makakaya at hindi niya nabibigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. At pagkatapos ay may lumitaw na malaking formation na naglalabas ng napakalakas na enerhiya sa mismong kinatatayuan nito, na tinatawag niyang Blood Refining Technique Blood Element Sword Formation. At kasabay nun ay inangat nito ang kanyang isang kamay para kontrolin na ito. At sa sobrang lakas nito ay umabot ang puwersa na nilalabas nito sa kinatatayuan ng Great Elder at ng mga disciple na kasama nito, at sinasabi ng isa na ang puwersa ng Blood Death na ito ay halos mapigilan na ang pagdaloy ng True Chi sa kanyang buong katawan, habang napapatanong naman ang isa na ito ba talaga ang totoong lakas ni Ling Hukanghi dahil sobrang lakas talaga nito. Kaya naman napapasabi na lang sila na mukhang nasa malaking panganib na talaga ngayon si Tan Yun. At maya-maya pa ay naghanda na nga ng isang pag-atake ang hangal na Great Elder kung saan naglalabas ito ng bilog na enerhiya sa kanyang isang kamay, habang sinasabi niya sa ating bida na maghanda na ito sa kanyang pagkamatay. At nang makita ito ni Tan Yun ay naging seryoso na ito at napaisip siya na mukhang kailangan na niya gamitin ang kapangyarihan ng kanyang soul. Subalit bago pa ito magawa ng ating bida ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang Great Elder ng Outer Sect na pinipigilan ng hangal na si Ling Hukanghi sa gagawing pag-atake nito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel. At kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Nagalit naman ang hangal na si Ling Hukanghi sa ginagawa nito na pangingialam, at pag-alit niya na sinabi dito na kung ano ang lakas ng loob na meron nito na isa lamang hamak na Elder ng Outer Sect na humadlang sa kanya na Great Elder ng Inner Sect. Hindi naman natakot dito ang Great Elder ng Outer Sect, at sa halip ay dinuro niya pa ito at pag-alit na sumagot dito na siya nga ang Elder ng Outer Sect ngunit nang ahas pa din ito na patayin siya, at sinabi niya na gusto ba nito na magrebelde laban sa kanilang sect. Subalit hindi naman inintindi ito ng hangal na Great Elder, bagkus ay inutusan niya pa ito na umalis sa kanyang harapan dahil wala itong kinalaman sa gagawin niyang pagpatay sa ating bida. Tumugon naman dito ang Great Elder na si Tan Yun ay ang kanilang Outer Sect disciple at siya ang Outer Sect Elder kaya bakit naman wala siyang magiging kinalaman dito, dagdag niya pa na hanggat hindi pa nahahatulan si Tan Yun ng kanilang sect ay hindi niya siya hahayaan na saktan nito. Subalit hindi pa din nagpapapigil ang hangal na Elder at tinawag niya pa na asshole ang Great Elder, at sinabi niya na ang ating bida ay pinatay ang kanyang apo kaya hindi siya papayag na hindi makapaghiganti dito.
Hindi naman na nakapagtimpi ang ating bida at pag-alit na sinabi dito na si Linghu Changkung ay gusto siya na patayin, pero ang hangal na elder ay hindi siya pinapayagan na patayin ito. At pasigaw niyang sinabi dito na ipinapahiwatig ba ng hangal na Great Elder ng Inner Sect na ang buhay nilang mga hamak na ordinaryong disciple lamang ay hindi mahalaga. Naagad naman na sinang-ayunan ng lahat ng disciple at nagsaad sila na tama ang mga sinabi ng ating bida dahil si Linghu Changkung ay gusto silang patayin lahat, at maraming kasamaang bagay na ang ginagawa nito sa mahabang panahon, kaya mas ikinagagalak pa nga nila na tuluyan na itong namatay. Labis naman na nanginginig ang hangal na elder sa kanyang mga naririnig dahil hindi na siya ginagalang ng mga ito bilang Great Elder ng Inner Sect, kaya naman pasigaw niya ng pinangalandakan sa mga ito na siya ang Great Elder ng Inner Sect, kaya nababaliw na ba ang mga ito para mangahas na bastusin siya? Seryoso namang nagsaad ang ating bida dito na ang mga matutuwid na tao ay nagtutulungan para lang mawasak ang mga masasamang tao, dagdag niya pa na ng ahas ito na gumawa ng matinding krimen para lang sa sarili nitong kagustuhan na patayin siya, at isinawalang bahala ang rules ng kanilang sect. Kaya ihahayag niya ang lahat ng kaganapan na ito sa head ng kanilang sect at magrereklamo para sa hustisya. Sinang-ayunan naman ito ng Great Elder ng Outer Sect at sinabi niya kay Tanyon na sasamahan niya ito para makita ang head ng kanilang sect at siya mismo ang magpapaliwanag ng lahat dito. Maging ang lahat ng disciple ay sinasangayunan din ito, at sinasabi nilang lahat na sasamahan din nila ito para makakuha ng hustisya. Dagdag pa nila na kung si Tanyon ay mamamatay ngayon ay sila na ang susunod sa mga susunod na araw kaya kailangan nila magkaisa upang pigilan ito. Balak pa sanang pigilan ito ng hangal na si Linghu Kanghi, subalit hindi naman nagpatinag ang mga disciple na ito. Kaya naman napapamura na lang ang hangal na elder dahil wala siyang magiging maayos na rason sa gagawin niyang pagpatay sa ating bida, at sigurado na makakatanggap siya ng isang matinding parusa, kaya kailangan na niya na maghanap ng paraan para pigilan na mangyari ito. At kasunod nito ay umubo ito ng malakas hudyat na gusto niyang kunin ang atensyon ng lahat, at sabay na nagsaad na huwag ang mga ito na masyadong mangamba at makinig muna sa kanya. At nagpanggap ito na nagpapakumbaba at sinasabi niya na nawala lang siya sa sarili nang marinig niyang namatay ang kanyang apo kaya hindi niya na napag-isipan pa ang mga nasasabi niya. At kasabay nun ay nagsaad siya sa ating bida na hindi niya talaga ito sinisisi sa pagkamatay ni Linghu Changkung dahil mukhang kasalanan talaga ito ng kanyang apo, kaya sana ay hindi niya ito natakot sa kanyang mga inasta. Bahagya namang tumawa ang ating bida at sarkastikong tumugon na hindi naman talaga siya nakaramdam ng kahit bahagyang takot dito, at mayabang din na sinabi niya na huwag nito kalimutan na lagyan ng benda ang kamay nito sa kanyang pagbalik ng Inner Sect. At sa loob-loob ni Tanyon ay batid niya na nagpapanggap lamang ito upang maiwasan nito ang maaari niyang maging parusa. Tumalikod naman na dito ang hangal na elder at sinabi niya na wag na ito mag-alala dahil siya na ang bahala dito, ngunit sa isip-isip niya na maghintay lang ito sa kanyang paghihiganti para sa kanyang apo, dagdag niya pa na kung ano ang ginawa nitong matinding sakit sa kanya ay ibabalik niya ito sa hinaharap ng 100 na beses. Sa kabilang banda naman habang nagpipigil ng galit ang paalis na si Linghu Kanghi ay lumapit naman na ang Great Elder ng Outer Sect sa ating bida, at sinabi niya na ang Great Elder ng Inner Sect ay nagpakumbaba na kaya sana ay tumigil na din ito sa ngayon. Pabulong na nasabi din niya na dahil kung mapaparusahan si Linghu Kanghi ay aakusahan din si Tanyon sa pag-abuso ng paggamit ng opinyon ng publiko at paggawa ng isang krimen. Nagbigay galang naman dito ang ating bida at sinabi niya na dahil hiniling ito ng Great Elder ay malugod niya ito na gagawin, at sa loob-loob niya din na kailangan niya pa sa ngayon na manatili sa Huangfu Holy Sect ng pansamantala, kaya hindi niya kailangan gumawa ng mga gulo sa sandaling ito. Samantala, ay nagsaad na ang Great Elder sa lahat na si Linghu Kanghi ay nagpadalos-dalos lamang ngunit ngayon ay naayos na nila ito. At sinabi niya din na ang susunod na pagpili ng Inner Sect na magiging disciple nila ay ang pinakamahalaga sa ngayon dahil para ito sa hinaharap ng mga ito. At nang marinig ito ng mga disciple ay sinang-ayunan din naman nila ito, at sinasabi nila na dahil kahit papaano ay isa pa ding Great Elder si Linghu Kanghi ng Inner Sect, at kung papalakihin pa nila ito ay hindi ito magiging maganda sa pagpasok nila dito, kaya kalimutan na lang nila ito at paghandaan na lang ang magiging pagpili ng disciple ng Inner Sect. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang Great Elder sa ating bida na may 3 major veins sa loob ng Inner Sect, kaya kailangan na nito na magpasya sa pagpili ng isa sa mga ito na gusto niyang pasukin.
At sa isip-isip niya na si Tanyon ay sobrang talentado kaya makabubuti kung makakapasok ito sa isa sa kanyang mga miss. Tumugon naman na ang ating bida dito na hindi niya pa ito sa ngayon na pag-iisipan, at sa loob-loob niya na para sa kanya ay wala namang pagkakaiba kung saang vein siya makakapasok, dahil hindi niya naman kailangan pa ng ibang mga skills kaya hanggat makakakuha siya sa mga ito ng mga resources ay hindi na mahalaga kung saan sa 9 major vein pa siya makakapasok. Bahagya namang nag-isip ang Great Elder nang marinig niya ito, at ilang saglit lang ay nagmungkahi na siya na kung interesado ba ito sa pag-aalchemy. Natawa naman si Tanyon dahil batid niya na may gusto itong sabihin ngunit nagpapaligoy-ligoy pa ito, kaya naman sinabihan niya na ito na diretsuhin na siya nito dahil ayaw niya ng paligoy-ligoy pa. Agad naman na itong sinagot ng Great Elder na kung pwede ba nito na isaalang-alang ang Inner Dan vein dahil meron siyang konting kaugnayan dito, at sa isip-isip niya din na sa lakas na nakita niya sa ating bida ay mahusay ito na kalidad, at kung ang kanyang miss ay marirecruit ito sa babaeng yun ay panigurado na magagantimpalaan ito. Tumugon naman ang ating bida na huwag itong mag-alala dahil isa sa alang-alang niya talaga ito, at sa loob-loob din ni Tanyon na sigurado naman siya na hindi ito magkukulang sa resources kaya naman pag-iisipan niya ito. At nang marinig naman ito ng Great Elder ay labis niya ito na ikinagagalak. At pagkatapos nun ay sinabihan na niya ang lahat na maaari na ito na magsibalik sa kani-kanilang mga lugar upang makapagpahinga, na sabi din niya na huwag kakalimutan ng mga ito na ang lahat ng Fetal Soul Realm na disciple ay pumunta ng tanghali sa lugar na ito upang makilahok sa pagpili ng disciple ng Inner Sect. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at ng lahat ng disciple na nandito, at sabay na nagbigay galang na para sa kanilang mga pag-alis. Kasunod nito ay lumapit na si Xiongwu at Mumeng kay Tanyon at inaya na ito ni Xiongwu upang bumalik na sila ng magkakasama, na sabi din ni Mumeng na kumain sila ng magkakasama dahil naghanda din siya ng masasarap na ingredients na makakain nila. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi niya na may bagay din siyang gustong ibigay sa mga ito, at sa isip-isip niya na si Mumeng at Xiongwu ay mayroon ng mga pagkakaiba na kalidad at naalala niya na meron siyang mga method na nababagay para sa mga ito. At kasunod nun ay magkakasama na nga itong umalis, at nang makita naman ito ng mga disciple ay labis na nainggit ang mga ito sa ating bida, at sinasabi nila na ang dalawang pinakamaganda sa loob ng Outer Sect ay kasama ni Tanyon at mukhang may relasyon siya sa mga ito. Nasabi naman ng isa na kung meron ka ba namang lakas na kayang pumatay ng isang elder ng Outer Sect at magawang makalaban sa Great Elder ng Inner Sect ay talagang makakakuha ito ng magagandang mga babae. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!